thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagutan naman tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, good day kaibon, may breeder pair po ako. Hindi po napisa ang 5 nilang itlog. 2 ang pair tail. Hindi po napisa dahil po sa sobrang init. Okay lang po ba ang ginawa ko na tinakpan ko muna ang kanilang nest box? Baka sadyon ko na sila paitlogin dahil sayang na didid in shell din naman dahil sa sobrang init. Salamat po sa sagot. Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon. Si Sarah, meron daw siyang breeder. Ngayon, merong 5 itlog. 2 yung pair tail, hindi napisa dahil daw sa sobrang init. Mga kaibon, kahit po medyo mainit ang panahon, kapag po merong breeder tayong merong itlog at naglimlim, mapipisa naman po yan mga kaibon. Pero kung yung breeder ni sir baka po basal, minsan ganyan talaga yung mga basal na nangitlog lang tapos naglimlim and then hindi napisa yung kanilang itlog. So yan ang obserbahan natin sa mga susunod na pagbibreed nila, na baka ganun din uli ang mangyari, mag-itlog, maglimlim pero hindi po magpisa ng mga itlog. So kapag ganyan ang nangyari, tuloy-tuloy na siguro ang magiging ugali niya na ganyan. Mas maganda 3 pangitlog lang. Kapag ganyan ang nangyayari na may pair tail tapos naglimlim, hindi pinipisa, mas maganda biyakin nyo po yung pares po ninyo. Kasi may mga pagkakataon na kapag nabibiyak natin yung pares, minsan tumitino yung pagbibreed nila. Pero kapag nabiyak tapos ganun pa rin, naglimlim lang tapos hindi pinipisa, mas maganda kapag may pair tail yan na itlog, ipaposter nyo po yung itlog sa iba ninyong breeder para po mapisa. Alam nyo mga kaibon, may diskarte naman kapag magbibreed tayo na ganito ang klase ng panahon, mainit. Lagi kong pinapayo na kapag magbibreed po tayo na mainit ang panahon, yung nest box natin dapat hindi puno ng nesting material yan. Dapat sobrang nipis lang. Kusa lang na mayroong mapatungan yung itlog para hindi gumulong, okay na po yan. Dahil kapag sobrang kapal ng nesting material sa loob ng nest box, talagang hindi kaya ng breeder na hen na maglimlim dyan sa loob dahil sa sobrang init, baka madisgrasya pa yung breeder natin. Kaya po lagi kong pinapayo na yung nesting material kapag magbe-breed tayo na ganitong mainit, sobrang nipis lang. So yung breeder mo sir, wag mo munang takpan. Mas maganda siguro obserbahan mo yung nesting material sa loob ng nest box, talagang sobrang nipis lang para kaya ng hen yung init. Obserbahan mo na kapag nag-itlog uli yan tapos naglimlim, kung pipisa ba. So yan po ang dapat mong obserbahan sir. Kasi minsan ganyan may breeder talaga na naglilimlim pero hindi pumipisa. Meron din breeder na nangingitlog pero hindi naglilimlim. So yan ang mga delikado na behavior na pinakita ng mga breeder natin. Kasi yun ang inaantay natin magkaroon ng itlog at magkaroon ng inakay. So kung nangingitlog, naglilimlim, hindi naman pinipisa, sayang. So ang magiging suggestion ko dyan, kapag ganyan yung naging ugali, yung itlog ipaposter nyo po sa mga breeder po ninyo na meron ding itlog. So yan po yung una. Pangalawa, may breeder po ako 2 times na ng itlog pero laging infertile ang itlog. Ano po kaya ang dapat kong gawin? So kapag may breeder kayo na 2 times na nangingitlog, laging infertile, obserbahan nyo, nagmi-mate ba yung pares or baka nangingitlog lang yung hen. Kasi minsan kapag ready na sa pag-itlog yung breeder natin, kahit po napatungan lang yan ng cock tapos hindi naman successful, nangingitlog talaga yan. Minsan kahit hindi nga napapatungan, nangingitlog.
obserbahan nyo po kung nagme-mate yung dalawa. Kapag nagme-mate naman, halimbawa nakita mo na parang successful naman, so ito po ang gawin ninyo kapag wala pang laman. I-condition nyo yung katawan ng breeder po ninyo, and then gupitan nyo po yung pinakang balahibo sa may pinakang puwetan ng alaga po ninyo. Gupitan ninyo na magnipis hanggang sa makita po yung pinakang butas. Kapag nagupitan po na yung breeder po ninyo na hen, baka po maging successful, baka po magkaroon ng fertile na itlog. Ganyan lang po ang ginagawa ko, kinukondisyon ko yung breeder, tapos ginugupitan ko yung pinakang balahibo sa puwetan. So nagbibigay din tayo ng araw-araw na vitamins, patoka, and then gulay, lalo kapag nag-mating stage na. Ang binibigay nating gulay is malunggay. So yan po ang dapat ninyong gawin. Kapag po nagawa nyo na kondisyon na okay ang katawan, bibigay ng vitamins, gulay, nagupitan yung pinakang puwetan. So last na step na dapat nating tandaan, huwag natin silang bulabugin. Baka po kapag nakita natin na nagmate, bigla tayong nakikita nila, siyempre kakalas yan, hindi talaga successful yan. Kaya wag nating bulabugin. So kapag nagawa na natin lahat yan at hindi pa rin nag-fertile, biyakin nyo na po ang pares, baka hindi compatible. So yan po, ito na po yung panghuli na katanungan sa atin. Sir, good day po. May question po ako ulit. May brinig po akong parisan, matagal na, almost 3 months na. Tapos po may pares na yung cock na bago, more than 2 months na silang banded sa isang cage. Pero nung nakita niya ulit yung dati niyang pares, parang gusto niyang puntahan ulit at di siya mapakali, gustong sumama sa dati niyang kapares. Anong dapat gawin? Thank you po. So kahit talaga matagal na, halimbawa meron tayong pinagpares na nagsimula sa bata pa, halimbawa mga 4 months, sila ng dalawa talaga yung magkapares, tapos nagkaroon na sila ng mga inakay, and then bigla natin biniyak. Kahit po biyakin natin yan ng matagal, kapag narinig ang huni niyan, talagang kilala niyan mga kaibon. Kahit nailipat nyo po yan sa ibang bahay, dalhin nyo po yan sa ibang ibunan, kapag binalik nyo po yan, kilala niya yan kapag humuni po yan. Lalo na po kapag pinagtabi mo yan, talagang makikilala po niya yan. Kaya sa ganito na nagbibiyak tayo ng mga pares, medyo mahirap to kung ang biniyak natin nandyan lang din sa ibunan natin. Kumbaga, biniyak natin siya, tapos parang nilipat lang natin ang cage. So kapag nagban yan, hindi makakapag-concentrate doon sa bago nating pinalit kapag naririnig niya yung huni ng dati niyang kapares. Kaya kapag nagpapares tayo ng mga ganitong klase, na kumbaga nagpo-force tayo, dapat magkalayo po yan, hindi nagkikitaan at hindi nagkakarinigan, para mabilis po ang pagpapares. Pero kung nagkakarinigan at nagkikitaan, hindi po agad yan, matagal. Minsan nga di po yung nagpapares dahil nakikita niya pa rin yung dati niyang kapares. Kaya po kapag ganito na magpapares tayo sa iba, dapat hindi niya nakikita at minsan dapat talagang hindi niya naririnig. Kasi kapag narinig niya yung boses ng kapares niya dati, hindi niya mapakali mga kaibon, parang laging lalabas doon sa loob ng cage. Kaya napakahirap. Ito kasi mga alaga natin, tandaan natin, minsan talagang may pagkakataon na ang hirap parisan. Ang hirap pagparisin. Pero kapag nagban yan, talagang ang hirap din paghiwalayin mga kaibon. Talagang solid yan. Kaya mga kaibon, kung nagpapares po kayo, dapat yung isa malayo. Kahit na hindi lang niya makita, ang importante nga sana dito hindi marinig yung huni niya para makapag-concentrate sila doon sa mga bago nating pinapares. Kasi kapag naririnig kasi nila yan, talagang hahanap-hanapin nila yan. At kapag nakita nila yan, mapapansin ninyo yung isa dyan, parang lalabas yan sa cage na gustong lumapit doon sa dati niyang kapares. So ang mapapayo ko mga kaibon, kapag magpapares kayo ng ganito, nagbiyak tapos pinarisan natin ng iba, mas maganda yung hindi makikita or hindi maririnig ng dati nilang kapares, para makapag-concentrate sila, makapag-focus sila doon sa mga bago nilang kapares.
So yan po ang dapat lang nating gawin mga kaibon. Doon sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.